Day everyone, or kung anumang oras nyo napapanood ang video na ito. So here I am again. Medyo matagal akong hindi nakagawa ng video at hindi ko nasasagot yung mga katanungan nyo. Okay, pero yung mga nagko-comment diyan sa aking vlog, sa mga videos na na-post ko diyan sa YouTube, dito sa YouTube channel natin. Kung may time naman ako, I see to it na nire-replyan ko naman ang inyong mga katanungan. So, ito yung mga katanungan na ibibigyan ko ng linaw. Okay, kasi I know napaka-importante ito sa inyo. So, ito ay para sa mga nag-aaral na ngayon, okay, undergoing ng pag-aaral ng Finnish language, okay. Kasi sobrang daming nagme-message na sobrang hirap daw at mga nangihingi sa akin ng tips. Yung iba nare-replyan ko kasi minsan pag na-open ko na hindi ako busy at may time naman, so nakakapag-reply ako. But I know mas marami pang nagme-message dyan na minsan hindi ko na nakikita kasi sobrang dami. Okay, so itong video na ito is more information about kung paano nyo ba malagpasan yung pag-aaral ng Finnish language. Kasi sa totoo lang, ako, kahit nandito na ako, I can say na talagang sobrang hirap mag-aral ng Finnish language. Dahil isa ito sa pinakamahirap na lingwahe sa buong mundo. If I'm not mistaken, number 3 daw yata sila sa pinakamahirap na aralin na lingwahe. So, medyo mahirap talaga siya, lalo na kapag ikaw ay isang OFW at sinasabay mo lang yung pag-aaral sa iyong trabaho. But I know, kaya nyo yan kasi I've been there. Okay? Been there before, done that. Okay? Sobrang hirap kasi minsan yung time mo sa pag-aaral is after work, and usually kapag OFW ka, syempre minsan lalo na dyan sa mga taga Hong Kong or sa Asia, okay, nagtatapos ng tatrabaho 9, 10 in the evening, so 'di ba parang pagod ka na tapos kailangan mo pang mag-aaral, so talagang nakaka-drain ng utak. Pero sabi ko nga, dahil nalagpasan ko naman yun at kinaya ko, I'm sure kayang-kaya nyo rin. Okay, so maraming nangihingi ng tips, okay, kung paano ko ba ginawa, paano ko pinagsabay yung trabaho at pag-aaral. Well, unang-una guys, pag ikaw ay nasa HSS, yun yung school ko ha, yung mga nasa Hong Kong ngayon, usually sa kanila nag-aaral sa HSS. Mahirap sa HSS kasi ito yung Work in Finland, HSS. Medyo mahirap dyan kasi sa totoo lang may eliminations. So, ibig sabihin, kailangan ma-maintain mo yung grado mo, makarating ka doon sa kumbaga average na gusto nilang grado para makapagpatuloy ka ng pag-aaral. So, dyan talaga, bukod sa kailangan mo talaga mag-aral ng mabuti, i-maintain yung grado mo, kailangan mataas na makaabot sa average na gusto nila para hindi ka nila ilaglag. So, medyo tricky, medyo stressful, pero okay naman. So, unang-una, ang ginawa ko lang talaga is nag-focus ako. Okay, alam nyo guys, ang pag-focus napaka-importante. Kasi syempre, pag wala tayong focus sa isang bagay, syempre, hindi mo may bibigay yung best mo, hindi mo may bibigay yung 100% mo dyan, ba? Diba? So, number 1, of course, kailangan mo ng focus kasi yan talaga yung ginawa ko. At the beginning, medyo hindi ako alam mo yun, yung meron kasi ako mga ka-batch na parang okay lang sa kanila, parang hindi nila sinuseryoso. Ako kasi, nung nag-decide ako na mag-aral ng Finnish language, ang goal ko talaga is maipasa ko. Hindi pwedeng hindi ko maipasa kasi naumpisahan ko. So, I'm saying that dahil nakapag-decide ka na mag-aral ka, at siguro naman sa kakapanood mo ng vlogs ko, na-inspired ka, gusto mo rin makarating dito sa Finland. So, syempre, dapat ang mindset natin is makarating. Ang goal natin is mag-aral at maipasa yung A2, yung Finnish language, at makarating sa Finland. So, dapat positive talaga tayo, okay? Ang goal is maipasa. Yun talaga. So, ibig sabihin, magbibigay talaga tayo ng efforts. So, ako, dati ang pinaka-ginawa ko talaga is, habang nagtatrabaho ako, nag-aaral ako, nakikinig ako ng
ng mga lecture. Alam nyo, sa HSS, napakaganda ng sistema nila ng pag-aaral online. Kasi nandun na lahat ng materials na pwede mong aralin. Ang dami-daming yung helpful materials, yung mga extra materials na binibigay nila para talagang maintindihan mo yung lingwahe at mas madali mo siyang matutunan. Kasi mayroon ka pang teacher na very supportive, napaka hands off ako sa mga teacher sa HSS kasi talagang napaka supportive nila. Kasi ang goal nila is pareho ng goal nyo, ang maipasa nyo yung Finnish language at makarating kayo sa Finland. So, sila, binabayaran sila para matulungan tayo ng mga estudyante na maipasa natin yung Finnish language. So, sa atin, dahil libre naman yung HSS, nagbabayad sa mga teachers, tayo nag-aaral pero free. So, yun yung yun yung isang motivation ko rin dati na talagang i-pursue, mag-concentrate, na i-goal kong maipasa yung Finnish language kasi libre naman, hindi ko kailangan magbayad. And yet, pag nakarating ako sa Finland, maganda yung magiging trabaho at malaki yung magiging sahod. So, yun yung motivation ko talaga na kailangan kong maipasa. So, I hope ganun din yung motivation nyo. Na dahil pinasok nyo na yan, nag-aral na kayo dyan, nakapag-umpisa na kayo, talagang bigyan nyo ng effort. Okay, so paano ko na isasabay? So habang nagtatrabaho ka sa araw, ang daming mga materials doon na pwede kang makinig, mga nagsisend sila ng mga link, paano, alam mo, mag-umpisa ka doon sa yung mga link na sinisend nila from YouTube na parang bata, nag-aaral ng numbers, ng bilang, days, months, yung mga ganun, sa kanta, pinapakinggan ko lagi yun para mas maging familiarize ako sa mga vocabulary, sa mga verbs. So, yun yung ginagawa ko habang nagkukuskus ako, nagtatrabaho, or nagluluto ako, nakikinig talaga ako. And meron pa doon na super radio, parang nakikinig ka sa conversation ng mga teacher. So, mahalaga din pakinggan nyo yun. And then, ang ginawa ko pa dati, may mga materials din sila dyan na mga questionnaires, yung exercises. I-print nyo lahat yan. Okay, i-print nyo lahat yan and then every week, lagi nyo ine-exam yung sarili nyo, answeran nyo yun lahat kasi mga exercises yun, nakakatulong sagutan nyo lahat yun, okay, medyo gagastos ka sa papiprint pero okay lang, at least sink in sa utak mo yung inaral mo pag meron ka talagang sinasagutan ng mga questionnaire doon. And then i-check mo kasi nandun lang din naman yung mga answers, nandun lang din sa sa HSS account kung saan tayo nag-aaral. Okay? So ang dami, basta lahat ng mga materials na sa tingin nyo makakatulong sa inyo, i-open nyo lahat, i-explore nyo lahat, gamitin nyo lahat yon kasi ako yan ang ginawa ko, kaya sobrang helpful siya. And kung ayaw mo magsulat ng notes, pwede ka namang mag-print, okay? So, yun. And ano pa yung ginawa ko? Importante yung discussion. Wag nyo talagang i-miss yung discussion kasi yung discussion, yung grades mo dyan, I think pinakamataas highest is 5 and yung passing grade is 3. So, sa first discussion mo, see to it na mataas yung grado mo. Kasi, sa first discussion, hindi pa naman ganun kahirap. Parang, it's more on, tawag na nga dun, about your personal details, telling about yourself, your name, your age, your work, ganun. So, medyo mabilis lang siya. So, easy lang siya compared sa mga susunod na weeks na discussion nyo. So, see to it na mataas yung nakuha mong grade doon. Kung pwede ngang 5 di ba? Kung pwedeng 5, gawin yung 5. Kasi, in the next few weeks, medyo pahirap na ng pahirap yung mga conversation nyo ng teacher sa discussion na yan. So, most probably, pababa yung grades mo. So, kung medyo mataas ka na, 'di ba? Medyo mataas na yung grades mo sa umpisa, bumaba man yan ng bumaba, at least hindi ka nag-umpisa doon sa pinakabababa hanggang sa ma-failed ka kasi 3 lang talaga yung passing. Kailangan hindi ka bumaba sa 3. So, ang pangit naman na 3 na lang yung nakuha mo tapos pababa ka pa ng pababa, 'di ba? So, mas magandang i-aim nyo sa first discussion nyo dahil easy lang siya. Kailangan 5 or 4 something. Kasi
Ako dati, first discussion ko, 4.83. So, nung bumaba mo siya, yung teacher hindi naman bumababa yan ng grades na sobrang malaking point lang naman yan. Like, 0.3, minus 0.3, minus 0.5, tapos minsan pag nagtataas lang niya sila ng plus 0.1, 0.5, yung mga ganun. So, kailangan mataas yung discussion. At saka never miss your discussion. Kung hindi mo talaga nagawa ng solusyon na hindi ma-miss yung discussion, huwag mong paabutin ng 3 beses na na-miss mo yung discussion. Bakit? Kasi yung native speaker, binabayaran po yun ng HSS, ng school agency. So, pag na-miss nyo yung discussion na yan, kahit na wala kayong natutunan, pero yung teacher bayad pa rin. So, ayaw nilang mangyari yun. Kaya usually, pag na-miss mo yung discussion ng 3 times, ilalaglag ka na nila. Tatanggalin ka na nila sa kanilang listahan. So, 'di ba? Sayang naman yung effort mo. And yun, ano pa ba yung ginawa ko dati? Pag may time ako, sa totoo lang day off ko dati, Sunday, every Sunday lang yung day off ko. Nasasacrifice ko na talaga yung mga pag-banding-banding. Magdi-day off lang ako, church and then bahay na. Uuwi na ako niyan kasi every week may exam kami. And usually, Sunday ako nag-e-exam kasi ayoko yung naiistorbo ako. Pag nag-e-exam kayo guys, kasi every week merong exam yan, weekly exam, okay? Nag-i-start yan siya ng Friday to Sunday, midnight. So, kung alin dyan, free ka. So, ako, pinipili ko yung Sunday kasi day off. Gusto ko yung nag-e-exam ako ng tahimik. Kapag day off mo, syempre, hindi kayo istorbo ng amo mo kahit nasa kwarto ka na. 'Di ba? So, kung any other days na hindi mo day off, malamang naiistorbohin ka. Yung exam na yon, may limit lang yon, 40 minutes lang. And pag nadistorbo ka at hindi mo natapos yung exam, nag time over ka na, tapos hindi mo nasagutan lahat. So, siguradong bagsak na yung grade mo. So, kung maaari, pag nag-exam kayo dun sa peaceful na lugar, sa sariling kwarto, o walang mangiistorbo sa inyo para tuloy-tuloy lang yung pagtitake ng exam. And, syempre, kapag may time ka talaga, magsulat ka, magbasa, talagang lagi kang magre-review. Huwag ka na munang, isakripisyo mo na muna yung gala-gala, isakripisyo mo na muna yung panunood ng mga Korean. Napakahilig ng mga OFW manood ng Korean na yan. Isang tabi mo muna yan si Opa. Mag-concentrate muna pag may time ka sa pag-aaral, mag-review. And, ang dapat nyo lang talagang i-memorize is yung vocabularies and yung mga verbs. Kasi more verbs and vocabularies, mas madali ka makapag-construct ng sentences, mas madali mong maintindihan. Okay? And pwede ka namang gumamit ng translator, pero don't ever rely lahat. Kumbaga, pag mayroon kang mga exercises or mga homeworks na binibigay yung teacher mo, wag mo lahat iasa dun sa translator kasi nalalaman nila yan na ginagamitan mo ng translator. Guys, ang maganda dito kasi habang nag-aaral ka, hindi mahalaga kung yung grammar, okay? Or minsan kino-consider nga nila yung sa mga first week exam, second week, third week, kino-consider pa nila yung spelling kasi ang hirap din talaga ng mga spelling nila, no? Ang haba ng mga words minsan. Pero kino-consider nila yon, okay? At yung grammar, hindi masyadong kino-consider ng teacher yung grammar for as long as nandun yung verbs na iintindihan nila, ayon. So, parang hindi yun big deal sa kanila. Yan ang laging sinasabi ng teacher. Pero syempre, pag umabot na kayo dun sa level, for example, naipasa nyo na yung A1, tapos papunta na kayo dun, going na kayo sa A2, syempre, kailangan tama na rin yung mga spelling nyo, parang dahan-dahan na kinokorek, at saka yung grammar, syempre, mas habang papatagal yung pag-aaral, syempre, mas marami kayong natututunan. So, yun lang naman. Actually, yes, mahirap siya, mahirap aralin, pero napaka-supportive ng teacher. Nandyan lahat ng materials. Kailangan mo lang talaga mag-focus, magbigay ng efforts, and positive thoughts. Yan, kasi positive thoughts bring positive results, of course, di ba? So, kaya lang talaga, basta, yun,
Basta magbigay lang talaga ng efforts. Kayang-kaya mo yan. Kasi kami nga, oo, mahihirapan ka, pero worth it, okay? Worth it. Mas masarap yung naghihirap ka and then may positive result. Parang, wow, I deserve this. Parang, di ba? Basta guys, so good luck to all. Ayan. So kung may mga katanungan pa kayo, okay, about sa mga exams nyo, okay? Nagbibigay ako ng tips, but it's not cheating. Huwag niyong asahan na, alam mo yun, kasi ngayon, alam na rin nila na minsan naglileak yung mga questionnaires, kaya ngayon, pabago-bago na sila. Syempre, alam naman nila yan. So, ako nagbibigay lang ako ng tips kung saan kayo pwedeng mag-focus, pa A2 exam, A1 exam, A2 exam, kung ano yung mga techniques, okay? Huwag yung asahan na itatanong sa akin kung ano talaga yung exact na question, kasi syempre, sila hindi nila uulitin yan, okay? So, mas maganda pa rin yung huwag tayong mag-cheat, okay? Kailangan talaga lang mag-aral kasi na ano din naman yun para sa atin din naman yun. Pag mas marami tayong natutunan na ipasa natin yung lingwahe, pagdating mo dito sa trabaho, ina-apply mo lahat ng natutunan mo. So, sino yung magbe-benefit kundi ikaw mismo? Kaya mas magandang inaaral mo talaga yan, pinasok mo dito sa puso mo, okay? Para may apply mo yan, okay? Pag nagtatrabaho ka na dito at para din naman sa kabutihan mo yan. Ayan. So, thank you so much. Ayan. So, hindi na natin masyado nang mahaba yung aking video. I hope na may nakuha kayong information, may natutunan kayo. And kung meron pa kayong mga katanungan at kung may time naman ako, pwede ko namang replyan kayo or gagawa ko ng other video. So, guys, don't forget din na i-share yung aking YouTube channel para mas marami tayong matulungan. Share, subscribe. Kung hindi pa kita subscriber pero nagwa-watch ka ng aking mga vlogs, please subscribe para lagi kayong updated sa aking mga videos. And of course, share, likes, and comments. So, thank you so much. God bless and good luck everyone.